Scam alert po mga ka-Tito Bar. At isi-share ko lang po sa inyo sa hapong ito na tayo po ay nadadamay sa scam. Anong scam to? Yun po kasing na-deliver ko na motor or yung na-pick up ko nung isang araw, na i-deliver ko na yon at nagkabintahan yon, di ba? Na video ko, na-upload ko na yon. At ang nangyari po, itong nagbinta po ng motor, syempre ako yung nakakuha na booking. Bilisang share lang po ito dahil mag-ingat po tayo dahil may kumakalat po na isang scammer. Yun po ang nakakalungkot po dyan, ay nadadamay tayo dito sa scam na ginagawa. Ang scam po na to ay ito po yung yung pinick up ko na motor, yung kulay pink na Mio. At napakagaling po nitong scammer dahil syempre nung na-pick up ko po sila sa Lalamove ay sinigurado niya o estilo niya to dahil syempre pagdating ko sa pick up location, okay naman po, nakuha ko yung motor tapos na-deliver ko doon sa niyang binintahan. Ito po yung transaction nila, nagbayad si customer ng 12,000 sa kanya at hindi po yun yung naging scam. Ito po yung nangyari dahil nga nakuha ni scammer itong information ko. Kasi nung pagdating ko doon, pinicturean po yung aking ID. Siyempre tiningnan niya. Wala akong kalam-alam na gagamitin yung sa akin kasi normal po yun sa Lalamove, yung kukunin ni nung nagbook yung identity ko. Siyempre yung iba po kasi may gumagamit ng Lalamove account na hindi siya yung driver na naka-registered doon sa sasakyan. Ito na po yung kwento. Nung na-deliver ko na yung motor, makalipas ang 2 araw, na-upload ko na po yung video na yon. Nagulat ako kasi may tumatawag po sa akin. Hindi ko nasagot agad kasi messenger po yung ginamit niya at hindi ko kilala. Siyempre sinagot ko agad. At ito na po ang bumungad sa akin. Binanggit niya yung pangalan ko, tapos yung plate number ko, kulay ng sasakyan ko. Siyempre tama lahat. Sabi ko po, sa Lalamove po ako. Ang sabi niya, kuya paki-send naman po nung picture na isinend ko. Kasi may tinatanong nga, wala akong kaalam-alam eh. At ang sabi niya, nasaan ka na po ba? Kanina pa po kami kumukontak sa number nyo, hindi ka sumasagot. Ang sabi nila, kuya sana yung location mo kasi kanina pa namin hinihintay yung motor. Napaisip po ako dahil alam nila yung pangalan ko, yung kulay ng sasakyan ko at yung plate number ng sasakyan ko. So tama lahat. Ang pinagtataka ko, tinatanong nila kung nasa na daw po ako. At sabi nila, sabi ko, bakit po ma'am? Ay kuya, kanina pa namin hinihintay yung motor kasi pinick up mo siya ay 2:00. Dadalhin mo ito. Sabi ko, alin po motor? Wala akong kalam-alam. Kasi hindi po ako nagbiyahe nung araw na yon. Tumatawag siya kahapon at ngayon ko lang po ito na-share dahil may pinuntahan po ako. Kumbaga naging busy ako, ngayon lang ako nagka-time na ma-share ito. At ito na po, syempre hindi ko pa rin mag-gets kung bakit ako tinatawagan. Ang sabi nila, kuya di ba sa Lalamove ka? At binanggit nga yung tunay kong pangalan. Di sabi ko, yes ma'am, bakit po? Ano pong may paglilingkod ko sa inyo? Kuya, sana po yung location nyo? Sabi ko, bakit po ma'am? Kasi nag-iisip talaga ako na hindi naman ako nagbiyahe ngayong araw na to. May tumatawag sa akin na Lalamove customer. Di sinabi ko, bakit po? Kasi po, kanina pa namin hinihintay yung motor. Sa iyo po isinakay. Ito po, sinend po yung picture. Yung tinatali mo na nga po yung motor eh. Ito. At ang ano po nun, tama yung picture.
Yung pong picture na yon 2 days ago na, at sinisend nila sa akin ngayon, kiniklaim nila yung motor. So talagang napakagaling nung scammer, ano? Dahil siguro nagtransaksyon sila, at sabi siguro nung scammer, send nyo na po yung payment dahil nandito na po yung si Lalamove driver. Ang magaling, sinend lahat ng info ko, kasi nga ako yung unang pumick up. Sinend yung plate number ko, ID ko, pati yung picture na kung saan tinatali ko yung motor. At yun po, yung picture na yon ay yun yung una kong pick up sa kanila. At may na-scam na po silang isa. Oh no! Paki-share po nitong video na to dahil unang-una po nadadamay yung pangalan ko. Pangalawa, marami pong maluloko na mga kababayan natin dahil napakagaling no strategy. Kasi syempre online transaction kayo, at pag nakita mo na isinenda nung scammer yung picture ko, pati yung picture ng motor, siguro yung mga video niya na habang pinapatakbo yung motor ay okay, syempre maganda yung takbo ng motor. At ito na nga, sila na daw ang bahala. Sabi nung, kasi nakakausap ko po ng matagal yung naghahabol sa akin, at sila nga daw po ay tawag ng tawag sa Lalamove customer service dahil irereklamo na ako na wala naman akong kaalam-alam. At syempre pag nareklamo po tayo sa Lalamove customer service, ang gagawin ni Lalamove, mabilis pong ma-action niya sila. Ikakat nila agad yung yung account ko. Kumbaga isususpend po agad yung account ko para hindi na ako makabiyahe. At syempre abala po yung pagka nasuspend nila yon, depende sa kanila kung 1 week kang hindi makakabiyahe hanggang i-schedule ka bago ka makipag-usap. At yun naman po ay na-resolve ko kagabi, at napatunayan ko po na hindi talaga sa akin ikinarga yung transaksyon nilang yon. Sabi ko naman, ma'am, tama po yung picture, ako po yan, ako din po yung nagkarga ng motor na yan, pero hindi po ngayong araw na to, yan po ay 2 days ago. Sabi ko, ma'am, para po matapos na itong issue ito, dahil nagdadrive ako noon huminto nga ako, matagal din akong naabala. At sabi ko, para po matapos na itong issue na to, nakatunayang yan pong suot, dinescribe nila kulay pula yung suot ko. Tama, yun nga yung suot ko. Akalang sila na linawan nung napanood po nila yung video na na-upload ko, na katunayang 2 days ago o 3 days ago na nakalipas, na yung transaksyon na yon at yung picture na sinend sa akin ay nakailang araw na, at na-i-upload ko na po yun sa YouTube. Kaya siguro isang lesson na din po ito, dahil nung in-upload ko po yung video na yun, di ba, nagpaalala ko na, di ba, ang title ko pa nga nun, mahirap palang magsakay ng motor. Dahil nga yung una kong nasakay, ganun din po ang naging problema. Nung pagdating ng motor, okay yung andar, pero after 5 days o after mga ilang araw, nagka-problema na, nakita nila yung may sira pala yung motor. Kaya po ang pinapaalala ko dito ay hindi na po kayo mabiktima nitong scammer na to, dahil maniniwa kahit kayo po o kahit ako, kapag pinakita yung proof na tinatali ko na yung motor, pinakita yung ID ko, pinakita yung plate number ng sasakyan ko, ay maniniwala ka at isesend mo na yung amount na hinihingi nila. Kaya please, pakishare po nitong video na to, dahil alam ko marami pa po ang mabibiktima nito, lalo na yung mga naghahanap ng motor. Dahil siguro kahit ibenta nila yun ng 6,000 pababa, kasi scam para mabilisan lang at maganda naman yung kondisyon ng motor, madadali ka. Kasi nga sabi, legit naman, Lalamove, pakita yung picture ko, may parang video pa silang sinend na kinakarga, actual na tinatali ko yung motor.
Ang mali lang po nila, walang, 'di ba, pagka nag-book kayo sa Lalamove, dapat hihingin niyo po yung tracking ng yung parang may i-share si yung nag-book para makuha nyo yung location ng driver. At yun ang wala sa kanila. Kaya sabi ko, ma'am, isang paalala na po ito. Tutulungan ko po kayo sa abot ng aking makakaya, pero kung ititrace po natin yung mga transaksyon namin, kasi hindi ko na po matandaan yung talagang tunay na itsura. Ang mali ko po doon, nai-erase ko na yung mga video ko at yung mga picture ko dahil napupuno po yung ano ko, yung memory card. Kaya pagka na-upload ko na po yung sa YouTube, ini-erase ko na. Kaya mag-ingat po tayo at sana nakatulong po itong video na to, dahil alam ko marami pa nagagawin tong scammer dahil gusto nila makapangloko ng kapwa. Wala silang pakialam kung saan manggaling yung pera na yun, basta makakuha sila ng pera at makapangloko ng kapwa, ay hindi po sila titigil. Kaya tulungan nyo din po ako kung paano ko ma-resolve tong issue na to, dahil hanggat hindi ito nalalaman ng iba ay marami pong maluloko. Siyempre damay ako doon dahil nandun yung picture ko, lahat yun yung ano wala tayong, yun yung mali sa wala tayong privacy. Kasi nga siyempre pag pinick up natin yung item, talagang normal na ipakita natin yung ID natin, kasi nga hinahanap yun ng customer. Karamihan po ng customer ngayon chine-check kung ikaw mismo yung naka-registered sa account na binook nila. So yun po, nawa ay magkaroon po tayo ng aral. Kung bibili po kayo ng mga, kung makikipag-transaction po kayo sa online, lalo't mahalaking halaga, yung malalaking amount, either na motor yan o kasangkapan, mas maganda po ay kayo na mismo yung pumunta doon. Para masigurado na hindi kayo mai-scam, dapat ito pang isa, may pinakausap pa raw sa kanila na katunayan ako daw yung kausap nila. Kasi pwedeng tumawag na, ma'am, na-pick up ko na po yung gano'n, itong item, na hindi naman totoo. At yun ang talagang iniisip ko hanggang ngayon. Kaya siguro ito po yung paraan para mababalaan kayo na kapag sinin po yung picture ko at saka yung motor na ito, yung kulay pink na to, ay wag na po kayong maniwala, scam po yan. So maraming salamat po at pakishare po sa mga kakilala nyo na nagbabalak na, hindi ba nagbabalak, at least napaalalahanan ko kayo na kapag nakita nyo yung motor na to at tong picture ko, ay scam po yan, kasi naibenta na yan, kumbaga na-deliver ko na. So nawa ay matulungan nyo din po ako. Siyempre hindi naman talaga mabuti ang Panginoon, hindi niya ako hinayaang mapahamak dito sa ano na to, sa scammer na to, dahil hindi niya hinayaan na ako'y mapahamak o ano man ang mangyari sa akin, dahil na-upload ko kagad. At ang maganda po niyan ay talaga nakunan ko ng video na talagang ako yung nag-deliver, pero nililinaw ko po sa inyong lahat talaga na yung pong motor na yan ay na-sold out na, kumbaga nabinta na sa iba. At yun ang nakakatakot, yung transaction na papakita nila. So maraming salamat po at pakishare po uli sa lahat ng inyong makakakilala. At maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. God bless everyone. Bye bye.